Iniimbestigahan ngayon ang driver ng bus at ang driver ng motor jeepney na nagsusugal umano online habang nagmamaneho. Saksi, si Darlene Kai. Umaandar sa EDSA ang modern jeepney sa videong ito na kumakalat online at kuha noong madaling araw noong July 7 ayon sa nagpadala ng video. Pero ang driver, makikitang pumipindot sa cellphone na nakapatong sa kanyang hita. Nag-o-online sugal umano siya. Biyaheng Cavite naman ang bus sa isa pang viral video kung saan kita kung paanong nagsasalita ng tingin ng driver sa kalsada at sa hawak niyang cellphone. Naglalaro rin umano siya ng online sugal. Sabi ng uploader na bahala siya dahil nawawala na sa linya ang bus. Hindi rin anya ito nakakapreno agad dahil tila hindi napapansin ng driver ang ibang sasakyan. Sinita kalaunan ng pasahero ang driver na agad naman daw tumigil noon sa pagse-cellphone. Ang parehong insidente, malinaw na paglabag sa Anti-Distracted Driving Act ayon sa LTFRB. Iniimbestigahan na nila ang mga ito. Linalagay niya sa peligro yung mga pasahero niya. Bakit? Hindi kasi siya concentrated sa driving niya. No? So, kita natin yung violation doon. At pag may violation, may kaukulang penalty at nakasatin yung sa batas. Ang Land Transportation Office naman, sinuspindi na ang lisensya ng bus driver. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Attorney Greg Puad Jr. na tila malala ng pagka-addict sa online sugal dahil umabot na sa puntong nilagay niya sa alanganin ang kaligtasan ng mga pasahero. Hindi raw ito palalagpasin ng LTO. Bukod sa anti-distracted driving, mahaharap ang bus driver sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving. Pinagpapaliwanag din ng LTO ang Kirstine Joyce Transport kung bakit hindi ito dapat parusahan sa pagkuha ng anilay reckless driver. Tumangging magpaunlak ng parehang Kirstine Joyce Transport. Sabi ng kinatawan nila sa GMA Integrated News, sinuspindi na nila ang driver na sangkot sa insidente. Maglalabas din ng show cause order ng LTFRB laban sa operator ng modern jeepney driver na nakunang nagse-cellphone din habang nagmamaneho. Naghihintay pa ang GMA Integrated News ng karagdagang detalye mula sa LTO tungkol sa aksyong gagawin nila sa insidenteng yan. Ayon sa isang support group, maaring may turing na gambling addiction ang ipinakita ng dalawang driver na nakuna ng video. Nasa compulsive gambler category na siya. So, malamang may addiction na siya regarding this matter. Bukas daw ang kanilang organisasyon na tumulong sa mga nalululong sa online sugal. At kung naiisip niyo naman na may pag-asa pa ba, makakatigil pa ba ako? Yes! Ang isang grupo ng mga abogado nananawagan ng pag-amyenda sa Anti-Distracted Driving Act para magkaroon ng mas matinding parusa gaya ng pagkakakulong sa mga lalabag na driver ng mga pampublikong sasakyan. Ayon sa grupo, malaki ang panganib na dulot kapag ang isang PUV driver ang nagpabaya o nawala ng focus dahil sa dami ng buhay na apektado kabilang ang mga pasahero. Sa ngayon, iba't ibang halaga ng multa at suspensyon o di kaya pagbawi ng kanilang driver's license ang ipinapataw na parusa. Depende kung pang ilan na ang paglabag. May mahigpit na bilin ang LTFRB. Unless yan ay for emergency purpose, ay iwasan po natin dahil kapag gumagamit po tayo ng cellphone while driving, na hahati yung concentration natin sa pagmamaneho. The mere fact that it poses already danger to your passengers ay violation na. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.